Praise God! Hallelujah! Magkaroon po tayo muli ng prayer, devotion, and declaration. Tayo po mag-pray. God, we thank you so much sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapalat, himala, sa pagkilos mo ngayong araw na ito. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at kalatian. Sa pangalan pa ni Jesus. Amen. So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay napakaganda po nito. Grabe. Makakatulong talaga ito sa ating buhay Kristiyano. Ito po sabi, ignoring Eliab. Yan. 1 Samuel chapter 17, 28 to 29. Now, Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the men. And Eliab's anger was aroused against David, and he said, "Why did you come down here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart. For you have come down to see the battle." Verse 29, and David said, "What have I done now? Is there not a cause?" Yan, nako, napakaganda nito. Ito yung mga bagay na literal na naranasan ng maraming Kristiyano na gusto nila mag-serve kay Lord. Kaya lang may mga tao talagang humaharang. May mga taong gustong pigilan yung pagsiserve mo. Ayan, kasama talaga ang Eliab spirit na nararanasan natin sa paglilingkod. So, totoo yan. No? Pero si David, alam niya kung paano ito i-handle. Alam niya. Kaya maganda at matututunan natin, alam niya, wag ko kayo magpadala. Yan, kayo magpadala. Hindi naman yung magpapadala. Yung ibig sabihin, mag-flow dito na kapag ka meron pong ganitong klaseng spirit. Ito po yung spirit na yan, no? Anger. Isipin mo, sabi ni Eliab, nagalit agad siya. Oh, alam ko naman kung ba't ka narito eh. Kapatid mo na yan, ha? Kapatid mo na yan, ha? Alam ko naman ba't ka narito. Kaya ka ganyan. Ako, anger ho yan. Sa totoo lang, may nabubuot at natatalim na galit sa puso. Alam nyo kung bakit? Naiinggit. Ba't nga ba yung inggit na yan? Oo. Kasama talaga yan sa nangyayari ka. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, dapat hindi na natin pinababayaan. Isa po ay sala pa kung makapagtanong. Ayan, yung tanong nga niya, no? Ba't ka narito? Samantalang alam naman niya na yung kapatid niya lagi inutusan ng tatay niya magdala ng pagkain sa kanila. Kaya lang hindi nga mapigilan ni David, bakit ganito? Yung nalalaman kong kwento na matatanda, pinagpala tayo, malakas tayo, sinasamahan tayo ng Diyos, biglang-bigla, takot kayo. Yung pangatlo dito, nanunuya pa. Nako, alam ko naman kung bakit nandito ka tapos nag-judge pa dahil sa pride mo. Yan. Yung gusto mo makita ng ganyang labanan, nasaan na ba yung, kanina mo iniwan yung kakaunting mga tupa natin. Ayan, mapaghusga. Pang-apat po yan. Alam nyo, talagang dumarating talaga sa yan. Pero tanong, paano ko i-handle yan, Pastor? Dito po sa ating binabasa, nagbigay naman ng paraan, at tinulungan tayo ni David para malampasan ito. Paano i-handle? Ignore mo at huwag patulan. Inistalo. Sige, salita ka ng salita. Okay, bahala ka. Ang pangalawa, huwag kang magpa-apekto. Kung ganyan ang church, alis na kami. Wag! Tuloy ka lang. Alam niyo yung mga taong nananatili sa iglesia, kahit na may pinagdadaan ng mga problema sa kapwa Kristiyano, ay nagiging matatag yun gumaganda. Sa totoo lang, marami na ako nakita ng ganyan. Tapos at the end of the day, pinagsasama ulit sila. Yung umalis, bumabalik din. Ituloy mo lang yung tama, yan. Huwag magpa-apekto, ignore mo lang yan. Huwag patulan, huwag magpa-apekto, ituloy mo yung alam mong tama. This is right. Mag-pray, magpagamit kay Lord. Pangapat, maging masaya ka rin sa ginagawa ng Diyos sa iba. Yan, ang ganda ng ginagawa na doon. Yun naman mga yun, huwag ka agad nega agad Alam mo, may ginagawa ang Diyos doon. Praise God. Hallelujah. Di dapat masaya tayong lahat dahil may ginagawa ang Panginoon. Huwag tayong maging nega. Well, basahin natin yung mga sunod na verses para lalo tayong
tumibay patungkol po dito. 1 Samuel chapter 17, yan po nakalagay, no? 1 Samuel chapter 17 verse 30. Then he turned from him toward another and said the same thing. And these people answered him as the first ones did. Verse 31. Now, when the words which David spoke were heard, they reported them to Saul, and he sent for him. Ayan, kita nyo, nalaman tuloy ng hari. Papuntahin mo dito yan, no? Kahit batang paslit, no? Verse 32, Then David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Sabi ni David, huwag kayong hinaan dahil sa kanya. Your servant will go and fight with this Philistine. Pag tinignan mo si David, kalit-lit na bata, hindi pa maalam sa digmaan, biglang magsasalita ng ganyan, kaya ko yan. Alam mo, utoy. Alam mo, tutoy. Ganun ba ganun sabihin mo? Sabihin mo siyempre ganito, wow, what a faith. I pray na ganyan din ako. Walang kinatakutan si David nung time niya. Actually, binigyan ng sample, no? Yung oso, yung leon, pag dumadating, talagang pinagtatanggol niya yung maliliit niyang mga tupa. Sa totoo lang, kaya ganun si David, hindi lang niya nabasa, naranasan niya. Ikaw din ganun eh. Hindi mo lang narinig sa pastor mo, naranasan mo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi ka talaga pababayaan. Kung meron mang nanunuya sa'yo, meron man against sa'yo, sa kanya na yon. At huwag mong patulan, huwag tumindig ang balahibo mo, huwag tumindig ang iyong buhok sa ulo, o magkasungay ka na sila'y suwagin mo rin. Huwag. Just keep going on, do the will of God. At gusto kong iwanan itong mga pananalita ito. No? Alam kong mahalaga ito na marinig natin to. Yan. At gusto ko iwanan sa inyo ito. Sabi, hindi mo rin mapipigilan ang mga ganitong klaseng tao. Pero wag magpa-apekto. Kasama mo naman si Lord eh. Kasama mo siya eh. Gawin mo lang yung tama at establish mo ang puso mo sa plano ng Diyos. Ayan, medyo nagkamali tayo doon. No? Establish mo yung puso mo sa plano ng Diyos. Ano ba ang plano ng Diyos sa buhay ko? Ano bang gagawin niya? Doon mo establish. So, tayo po'y mag-declare na yun. Dinideclare ako, Lord, ang matibay na puso, pagtitiwala sa Diyos, pananampalataya. Dinideclare ako, Panginoon, ang full favor of God, strength from the Lord, at ang pagsama ng Lord, open heaven sa buhay ng bawat isa. I declare, Lord, blessing, prosperity, and provision. In Jesus' name, Amen and Amen.